Diyos aming Ama, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay maawain sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo po ay mapagpala sa amin. Maraming salamat muli, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, na kami po ay hinayaan nyo na makapagsamba. Alam namin, Panginoon, na kung hindi po dahil sa inyong awa at grasya, hindi nga po namin magagawa ito. Kaya't kami ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo. Aming tinataas, Panginoon, ang pagsamba namin sa hapon na ito. Naway, Panginoon, sa mga bagay na aming mga sasabihin at sasambitin, naway ito'y maging tanging kalugod-lugod lamang sa inyo. Aming idinarasal, Panginoon, na sa hapon na ito, kung inyo pong papayagan, naway isang tabi po ninyo ang lahat ng mga aming alalahanin. Tanggalin po ninyo sana pansamandali ang mga aming mga bagay na bumabagabag sa isip at puso namin. Naway, Panginoon, na ang buong tuon namin ay sa inyo lamang po. Aming idinarasal, Panginoon, ang mga nasa kapatiran, yung mga ibang may mga karamdaman o may mga nararamdaman na hindi maganda. Aming idinagdarasal ang mga kapatiran na nag-aalala para sa mga panustos at panggastos po nila. Aming ipinagdarasal, Panginoon, ang mga kapatiran na may mga pagsubok na dinaraanan patungkol sa mga relasyon nila sa isang pamilya o maging ito'y labas ng kanilang pamilya. Aming idinarasal ang lahat na ito dahil alam namin, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay gagambala sa amin. Tatanggalin ang tuon namin. Kaya't kami ay nagmamakaawa, Panginoon. Naway sa hapon na ito ay paalalahanan po ninyo kami ng kapayapaang ibinigay na po ninyo sa amin. At nang sa gayon, ang buong puso at tuon po namin ay nandito lamang sa pagsamba po namin. Aming idinarasal, Panginoon, na sa hapon na ito, naway ang lahat ng mga katotohanan na magagaling lamang sa inyong banal na kasulatan ay talagang mamutawi sa aming mga puso at nang makita talaga ito sa mga isipan, puso at prioridad namin sa araw na ito at sa darating na linggo. Naway, bigyan niyo po ako ng lakas sa buong hapon na ito at itago po ninyo ako sa likod ng krus. Ang lahat ng ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Ako ay bumabasa sa salin ng ang Biblia, yung 2001 version po. Kung ano po man ang mga salin na hawak po ninyo, ay sundan po ninyo sa inyong mga sariling Biblia or sa harapan po ninyo. Lucas 22, verses 14 hanggang 23. Nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskuang ito bago ako magdurusa. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakainin hanggang sa ito'y ganapin sa kaharian ng Diyos. At siya'y tumanggap ng isang kopa. At nang siya'y makapagpasalamat, sinabi niya, kunin ninyo ito at inyong paghati-hatian. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. At sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Gayon din naman ang kopa pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito ay nabubuhos ng dahil sa inyo, ay ang bagong tipan sa aking dugo. Subalit tingnan ninyo, ang nagkakanulo sa akin ay kasama ko, at ang kamay niya ay nasa hapag. Sapagkat ang anak ng tao ay patungo ayon sa itinakda. Subalit kahabag-habag ang taong nagkakanulo sa kanya. At sila'y nagsimulang magtanungan sa isa't isa kung sino sa kanila ang gagawa nito. Purihin ang salita ng Diyos. Magsiupo na po kayong lahat.
Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, alam po ninyo, gustong-gusto ko ng mga selebrasyon at handaan. Gustong-gusto ko ng mga selebrasyon at mga handaan. Kayo ba? Gusto ba ninyo ng mga selebrasyon at handaan? Siguro, no? Nasa kultura nating mga Pilipino yan, di ba? Tayong mga Pilipino nga, mahilig sa mga piyesta. Alam niyo, hindi ko pa naranasan na magpunta sa isang piyesta. Yung gagawin nila na palipat-lipat ng bahay. Oh, gawain niyo ba yun? Wala namang masama doon, kultura natin yun eh. Pero, no, kasi wala nag-iimbita sa akin. Hindi, huwag niyo na ako imbitahan, ha? Okay, ito cellphone number ko. Hindi, just kidding. Okay. Gusto ko ng mga selebrasyon. No? Pero, kasi bakit? Pagka may selebrasyon, di ba? Ano ba yung pinakamalapit na selebrasyon na ating talagang hinahangad o talagang inaasam-asam? Di ba yung selebrasyon ng kapanganakan ng Panginoong Hesus? Christmas, although hindi yun talaga ang kanyang araw ng kapanganakan, pero I'm sure marami sa atin, kung hindi man lahat, talagang nilulook forward yung mga ganyang selebrasyon. No? Kasi bakit? Bago dumating ang mga selebrasyon natin, isipin niyo yung excitement, di ba? Kung ano man yung selebrasyon na gusto ninyo, isipin niyo yung excitement, isipin niyo yung kagalakan, isipin niyo yung antisipasyon bago dumating ang selebrasyon. Isipin niyo lahat yan, no? Talagang pag inisip niyo, mapapalagay ng ngiti, di ba, sa mukha natin. Pero pakinggan po ninyo ito. Paano kung sasabihin ko sa inyo na mayroong isang selebrasyon na tatalunin ang lahat ng selebrasyon na iyan? Matatakpan niya, tatalunin niya ang mga selebrasyon na iyan. Mayroong isang sobrang tinding selebrasyon. Alam niyo, yung selebrasyon na ito ay mismo ang Panginoong Diyos, mismo ang Panginoong Hesukristo ang nag-iimbita sa atin na makasama niya, na makasalo niya. Sa araw na ito, makikita natin sa ating mga talata na ang Panginoong Hesus ay may tatapusin na isang bagay at may uumpisahan na isang bagay. At alam po ninyo, itong mga makikitang pangyayari sa mga talata na ito, makikita natin yung pagiging soberano ng Panginoong Diyos. Pagiging sovereign niya, ang may kapangyarihan sa lahat. Hindi lang sa mga panahong mga magaganda, ngunit siya rin ay soberano sa mga panahong hindi masyado maganda. At dahil po dyan, alam natin na siya ang soberano sa lahat. Mayroon siyang soberanya sa gitna man ng gitna ng mga kaguluhan. Ay talagang tayo ay makakapagtiwala lamang sa Kanya dahil alam natin na hawak niya ang lahat. Hahatiin natin ang ating mga pag-aaralan sa hapon na ito. May pamagat na soberanya sa gitna ng kaguluhan. 3 bahagi. Ang unang bahagi ay ang katapusan. Ang ikalawang bahagi ay ang simula. At ang ikatlong bahagi ay ang taksil. Okay? Tingnan natin yung una na bahagi. Ang katapusan. Yung anong katapusan? Katapusan ng Paskwa. Verse 14, nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag. At ang mga apostol ay kasama niya. Mga kapatid, mula sa talata, ating makikita ang isang napakahalagang pangyayari. At sinasabi po nating mahalaga dahil ilang beses mula sa aklat ni Lucas at sa iba pang mga ebanghelyo, ang ating mababasa mula sa mga manunulat nito at mismo sa Panginoong Hesukristo na nagsasabi na ang oras ay hindi pa dumating. Diba? Palagi sinasabi ni Lord Jesus yan, pati ng mga ibang Gospels, the time has not yet come. Ngunit sa talatang kakabasa lang po natin, ating makikita na nakasulat nang dumating ang oras. Mga kapatid, kung babasahin po natin ang isinulat ni Juan, sa Juan 17, ng gabing ring iyon, nang nananalangin ang Panginoong Hesukristo, that same night, ang Panginoon mismo ay nagsabi na ang oras ay dumating na. At dahil nga po dito, ang mga salitang ito, kung iisipin po natin na isang pahayag na nagsasaad ng isang napakahalagang katotohanan. Isang katotohanan na nagsasahad na ang Panginoong Diyos ay soberano at may lubos na may kapangyarihan. Ang pahayag na ito na ang oras ay dumating na ay nagpapahayag ng katotohanan ng ganap na soberanya ng Diyos sa lahat ng nangyayari.
God is sovereign in everything that is happening. At makikita pa natin mamaya ang patungkol sa katotohanan na ito sa mga hulimpaw nating mga bersikulo. Tulad nga po ng itinuro ni Pastor Pedro noong nakaraang linggo. Nalaman natin na ang hapunan ng Paskwa ay malalim na may kahalagahan at katotohanan para sa mga Hudyo. Para sa mga Hudyo at para rin sa ating mga Kristiyano. Tuwing nag-aaral po tayo ng banal na kasulatan, makikita natin na ang Paskwa, ayon sa Exodo 12, ay isang paggunita sa paglaya ng mga Israelita mula sa pagkailipin sa Ehipto. Sa Exodo 12, makikita natin na inutusan sila ng Panginoong Diyos na maghain ng kordero at markahan ang mga poste ng pinto ng bahay ng dugo po ng kordero na ito. At yun po ang magpoprotekta sa kanila mula sa huling salot ng kamatayan. Mga kapatid, tulad ng natutunan din natin noong nakaraang linggo, ang pangyayarang ito ay nagsasalarawan ng pagkamatay ng Panginoong Hesukristo. Ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo bilang pinakahuling kordero ng Diyos. Ang sakripisyo na magreresulta sa ating kaligtasan. Kaligtasan mula sa pagkailipin sa kasalanan at kamatayang walang hanggan. Kaya't matapos sabihin na ang oras ay dumating na, ang talata ay nagpapatuloy sa pagsasabing, nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag at ang mga apostol ay kasama niya. Kung meron kayong version na English, ito yung nakasulat. When the hour had come, he reclined at the table and the apostles with him. Mula sa talata, nabasa natin na sila ay naupo. Sasalin natin. Pero mas malapit na salita, kung titingnan natin sa English, ay reclined. Ano yung reclined? Kalahating katawan na nakahiga sa hapag. Okay? Pakinggan po ninyo, alam po ninyo, noong panahong iyon, kapag kumakain sila, sila ay hindi nakaupo sa isang upuan tulad ng ginagawa po natin ngayon. Hindi ho sila nakaupo na ganyan. Ang ginagawa niloon, medyo nakahiga ang kalahating katawan nila na malapit sa sahig. Pwede nyo i-google yan mamaya. Mamaya, huwag ngayon. Okay? Nakahiga sila sa isang mahabang malapad na parang sopa. Okay? Na malapit sa sahig. At sa malapad na sopa na iyon, kalahati ng katawan nila ay nakahiga. Parang ganyan. No, di ba? Ganyan. Tapos ito yung paa. Okay? Hindi katulad natin, kapag kumakain tayo, inilalagay natin ang mga paa natin sa ilalim ng mesa. Kapag kumakain sila noon, inilalayo nila ang kanilang mga paa sa mesa kasi nga, semay na nakahiga sila, nakaganon. Okay? Ginawa ko rin, akala ko, sabi ko, parang hirap palang kumain. Nung ginawa ko, na meron akong maliit na lamesa dun sa, oo nga, ang sarap nga pala ng ganitong pag-upo, di ba? Mas madaling kumain kasi yung pagkain mo hanggang paa. No? Just kidding, okay. Okay. Kapag kumakain tayo, inilalagay natin ating mga paa sa ilalim. Kapag kumakain sila, inilalayo nila ang kanilang mga paa sa mesa. At pakinggan pa ninyo ito. Yung reclining at the table, para sa mga Hudyo, ay isang postura na nagpapahayag ng pagiging malapit sa isa't isa kapag sila ay naghahapunan. Ang postura po na ito ay nagtatakda din ng tono ng pagiging kalmado, relaxed at maayos na kaugnayan sa isa't isa. Lalo na sa pagitan ng pinaka-host at ng mga bisita. At sa salaysay na ito, ang Panginoong Hesus, ang kanyang mga disipulo, ang pinag-uusapan po rito. Ngayon, dahil sila ay kalahating nakahiga at nakarelax, ito ay isang mahabang kainan. Mahaba po. At ang ganitong uri ng selebrasyon, ang Paskwa ay tumatagal ng napakaraming oras. At dahil ito ay mahaba, iyon ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na talagang mapag-usapan ang napakaraming katotohanan ng kabutihan ng Diyos na makapangyarihan sa kanila. Dahil mahaba po ang mga selebrasyon na ito. Tulad ng ating sinabi kanina na ang oras ay dumating na at sila ay nasa isang kalmado at relaxed na mga postura, ang eksena na ito ay nakahanda na para sa mas malalim na katotohanan na ilalahad ng Panginoong Hesus sa kanila. Kaya't nagpatuloy ang talata sa pagsasabing, tininyo verse 15, sinabi niya sa kanila,
pinakahahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskwang ito bago ako magdusa. Mula sa talata, ating makikita ang Panginoong Hesus na nagsasaad ng kanyang intensyon at puso habang kinakausap niya ang kanyang mga disipulo. Kung titingnan natin ang mga salitang pinakahahangad ko, pag tiningnan natin yan sa orihinal na lengguwahe, ito ay nagsasaad ng higit pa kung paano ito isinalin sa salita po natin. Mas matindi pa. Kung may King James Version ho kayo na Biblia, no, ito ay isinulat sa English ng ganito, with desire, I have desired. Doble. Paulit-ulit. Ganun ho kasi yung mga Hudyo eh. Pag meron silang gustong sabihin, hindi ko alam kung anong tawag dito, Brother Joss, no? Yung paulit-ulit nila sinasabi ang salita. Gusto nilang idiin yung katotohanan na gusto nilang sabihin. Kaya sa King James, with desire, I have desire. Kaya nga nung sinabi ito ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Hesus ay nagpapahayag ng matinding pananabik na makasama nila sila sa Paskwa na ito. Okay. Bago tayo magpatuloy, balikan po natin sandali kung paano ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang kanilang Paskwa. Nung nakaraang linggo, si Pastor Pedro ipinaliwanag yung mga paghahanda bago ang Paskwa. Di ba? Binigay niya lahat yung detalye. Ngayon tingnan natin yung mismong Paskwa. Ang Paskwa po ng mga Hudyo ay binubuo ng ng kordero. Okay? Kordero o yung lamb. Hindi kaldero, ha? Baka iniisip nyo, kaldero eh. Di ba? Kordero, lamb. At ano pa yung susunod? Mga kopa. Mga kopa na mayroong lamang alak. Pero yung alak nila na iniinom nun, ganito ha, pakinggan ninyo mabuti, yung alak nila nun ay hinahaluan. Hindi ko sigurado kung tubig, para maging mas malabnaw. Kasi yung mga alak nila matatindi, matatapang. Kaya ang ginagawa nila, pinalalabnaw nila ito. Bakit kamo? Kasi hindi dapat sila malasing. Kasi ito ay isang banal na selebrasyon. Kaya't yung mga alak ng mga nasa kopang ito ay talagang mas malabnaw kaysa dun sa usual. O kaya sinasabi kong mga kopa, kasi ganito po, sinasabi natin mga plural na kopa dahil mayroong 4 na kopa tuwing Paskwa. 4 na kopa ho. 4 na kopa na may dobleng diluted na mas malabnaw na alak na kanilang iniinom tuwing Paskwa. So merong kordero, merong mga kopa na may alak, at ang tinapay na walang sa Tagalog, libadura, leaven. Okay? Unleavened bread. Diba, ipinaliwanag ni Pastor Pedro, bakit kailangan unleavened? Ngayon, ang Paskwa po ay nagsisimula sa pasasalamat. Nagpapasalamat sila. At ito ay kasabay ng unang kopa, the first cup. At kasunod nito ay ang seremonya ng paglilinis o paghuhugas. At kasunod ng paglilinis at paghuhugas ay ang pagkain ng hinalong mapait na halaman, mani at prutas. Ganito po iyon. Ang gagawin nila ay kukuha sila ng mga piraso ng tinapay at isasawsaw nila sa isang sausawan. Yung sausawan gawa sa mga dinikdik na prutas, mani at mapait na halaman. At kakainin po nila ito. Nakakagutom, no? At ito ay ginagawa nila, bakit pa kamo? Ginugunitan nila ang pagligtas ng Panginoong Diyos sa kanila sa pagkabihag nila noon sa Ehipto. Kaya merong medyo mapait na mga halaman. Kasi di ba mapait yung alaala nila nung panahon na iyon. Kaya ang ginagawa, kapirasong tinapay, isasawsaw nila. At pagkatapos po noon, ay susunod naman ang pag-awit na tinatawag nilang Halel. Okay, Halel. Ang Halel ay mga salmo mula sa libro ng awit. Awit na 113 hanggang 118. Ito ay mga salmo ng papuri at pasasalamat. Yung unang kakantahin nila ay yung awit na 113 at 114. At pagkatapos noon ay darating ang pangalawang kopa na mayroon ulit alak na mas malabnaw. At sa puntong ito, yung ama ng pamilya o yung ulo ng hapag, yung pinaka-host, ay magbibigay na tinatawag na Haggadah. Okay, Halel yung papuri, ang susunod yung Haggadah. Ano naman yung Haggadah? Ang Haggadah ay pagpapaliwanag ng kahulugan ng lahat ng ito. Pwede nyo rin i-google mamaya kung ano yung Haggadah. Marami ho kasing detalye yun, yung Haggadah. Ang pinapaliwanag sa Haggadah ay yung kahulugan, yung ibig sabihin ng lahat ng ginagawa nila.
At pagkatapos ng pangalawang kopa ng alak, kasama ang pagpapaliwanag patungkol sa piging na ito, kakainin na nila yung tupa at tinapay na walang lebadura. Okay, kakain na sila. Ito yung main meal. At pagkatapos ng main meal na iyon, ay darating ang ikatlong kopa ng dobleng pinalabnaw na alak. Nasusundan muli ng pag-awit ng Halel. Ang kakantahin nila mula sa awit 115 hanggang 118. Ito yung ikalawang bahagi. At pagkatapos doon ay ang ikaapat na kopa ng alak. At pagkatapos ng ikaapat na kopa, tapos na po iyon. Ngayon, balikan po natin ang ating mga talata. Pakinggan niyo ako mabuti, baka mamaya, ini-imagine niyo, kakainin niyo na mamaya. Okay, ano yung sinabi? Pinakahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskwa. Mula sa talatang ito, makikita natin ang Panginoong Hesus ay nagpapahayag ng matinding pananabik na gagawin ang Paskwang ito kasama po sila. Partikular na Paskwa, itong Paskwa pong ito. Malaki ba ang posibilidad na kasama ng Panginoon ang kanyang mga apostol sa mga nakalipas na 3 taon? For sure, nakasama niya ibang apostol niya noong nakaraang mga 3 taon. Kasi di ba, 3+ years sila magkakasama. So for sure, nakasama niya yung iba din sa Passover. Ngunit, kakaiba po ang Paskwa na ito. Sigurado po ako, marami ang magtatanong, ano ang pinagkaiba ng Paskwa na ito sa iba pang mga Paskwa na nakasama niya sila? Mga kapatid, gaya ng sinasabi sa talata, ang Paskwa na ito ay magiging huling Paskwa na gagawin ng Panginoon kasama ang kanyang mga apostol, disipulo. Dahil ito ang Paskwa bago ng kanyang, sinabi ng talata, pagdurusa. At alam po natin na ang oras, the time that has come, ang oras na dumating na, ay ang oras ng pagdurusa at kamatayan ng Panginoon. Ang oras po na tinutukoy ay ang mismong okasyon na tinatawag sa Ingles na foreshadow ng kanilang mga taunang ginagawang Pasko. Alam niyo po yung mga kapatid yung foreshadow, para dun sa medyo, sa Ingles, foreshadow, pag sinabi mo shadow, di ba pag may shadow, may anino po ako dito. Yung anino na ito ay mayroong pinanggagalingan na tao. Yung dati nilang ginagawang taong-taong Paskwa, yun yung anino, foreshadow, nung talagang tinuturo na mismong tao. Ano yung foreshadow? Nothing else but the death of the Lord Jesus. Doon tumuturo yung foreshadowing po na iyon. Kaya't ang Paskwa na ito ay isang mahalagang sandali sa lahat ng kasaysayan. At hindi lang yun, makinig din po sa mga susunod na sinabi ng Panginoong Hesus. Verse 16, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakainin hanggang sa ito'y ganapin sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, mula sa pahayag ng Panginoong Hesus sa talatang ito, nakikita natin ang pag-uugnay ng Panginoon, saan? Sa makasaysayang kahalagahan ng Paskwa, sa ganap na katuparan na hinaharap ng kaharian ng Diyos. Pinagdidikit ng Panginoong Hesukristo yung pagkanilang observe ng Passover noon hanggang sa darating na panahon. Ano po ibig sabihin? Alam po ninyo, ang pahayag na ito ng sinabi ng Panginoon ay tumutukoy sa ilang mahalagang katotohanan. Mga katotohanan na nagbibigay diin sa pagkakaisa ukol sa plano ng kaligtasan mula noon hanggang ngayon. Pinapakita ng mga salita ng Panginoong Hesukristo na talagang iisa lang ang sinasabi nila mula noon hanggang ngayon. Ano po ang ibig natin sabihin? Narito ang paliwanag. Nang sabihin ito ng Panginoon, alam natin na ang hapunan ng Paskwa ay isang mahalagang tradisyon para sa mga Hudyo. It's a very important tradition. Tradisyon na ginugunita ang paglaya ng mga Israelita mula sa pagkailipin sa Ehipto. At katulad ng sinabi natin kanina, alam din natin na ang Paskwa ay isang foreshadowing ng isang bagay na mas matindi pang darating. At ito po ang kaligtasan at pagtubos na hatid ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya naman, nang sinabi ng Panginoong Hesus, ito'y hindi ko kakainin hanggang ito'y gaganapin sa kaharian ng Diyos. Tinutukoy ng Panginoong Hesus ang katotohanan na ang Paskwa at ang buong kahalagahan nito ay masusumpungan ang pangwakas na katuparan nito saan? Sa kaharian ng Diyos.
Although the Lord Jesus have already died and resurrected and is now in heaven. Yung buong fulfillment ng lahat ng yan ay sa kaharian ng Diyos. Brothers and sisters, ang deklarasyon ng Panginoon dito ay nagtatalaglay ng asam ng ganap na pagsasakatuparan ng plano ng pagtubos ng Diyos sa hinaharap. The complete fulfillment of God's redemption plan. Yun yung sinasaad dito. Pag nakumpleto na ang lahat, at hindi lang yan, pakinggan din po natin ito. Nang sabihin ito ng Panginoong Hesus, ang Panginoon din ay nagtuturo ng napakahalaga na tinatawag natin palagi, di ba? Eschatological or end times. Katapusan ng panahon na katotohanan. Ano yung sinasabi niya na katotohanan? Ang pahayag ng Panginoon ay nagtuturo din ng pag-aasam-asam para sa ating mga nanampalataya na balang araw ang kaharian ng Diyos, ang pisikal na kaharian ay darating sa katapusan. At sa kahariang yon sa hinaharap ay magkakaroon ng maluwalhating muling pagsasama at pagdiriwang at selebrasyon na sinasagisag ng muling pakikibahagi sa saro ng Panginoong Hesukristo. Kaya naman ang pahayag ng Panginoon na sa panahong iyon, ang Panginoon ay muling sasalo nito. Ngunit ang pagkakaiba, di ba sabi ni Lord Jesus, sa panahon na iyon, muli siyang sasalo. Ang kakaibahan sa panahon na iyon ay, tayo po ay naroon upang makisalo sa Kanya, kasama Niya, sa dakilang piging na kasal na iyon. At makikita natin ang ilang mga snapshot niyan sa libro ng Pahayag 19, ang hapunan ng kasal ng kondero. Kaya nga, nung nakaraang linggo, idiniin ni Pastor Pedro yung tumingin sa nagdaan. Di ba? Remembrance. Tumingin sa nagdaan. Sa linggong ito, ay umaasa at tumitingin tayo sa hinaharap. Looking at the future. Kaya nga, tanungin natin yung ating sarili. Gaano tayo kasabik kapag iniisip natin ito? Siguro marami sa atin. Kasama ako dito. Kasi nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, excited ba tayo para sa selebrasyon na ito? Are we really excited? Di ba? Blanco tayo mga tingin. Kasi ganyan din ang pakiramdam ko sigurado nung ilang araw. Hanggang kaninang umaga. Are we really that excited for this celebration? Ano kaya ang tingin natin? O sige, ito yung sunod na taong. Kung sinasabi natin hindi tayo excited o looking forward, uy, nandito ka, hello. Nagulat ako, nandito si Ethel. Kala ko, nag-ano lang. Sorry, nabati ko bigla si Ethel. Okay, kasi wala dito yan eh. Okay, na-distract tuloy ako. Mga kapatid, excited ba tayo sa piging na ito? Sa selebrasyon na ito? Are we looking forward to this? Are we really anticipating this? Malaki ang posibilidad hindi ganun tayo ka-excited. Ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya hindi tayo excited? Ano ang gumagambala sa atin? Ano ang gumugulo sa isipan natin? Kung bakit hindi tayo excited dito? Hindi tayo ba excited do sa kingdom na yun dahil bumubuo tayo ng kingdom natin na sarili dito sa mundo? Di ba kasi busy tayo para sa kaharian natin dito sa mundo na ito. Siguro ang sasabihin ng iba, hindi naman ako matinding tao dito. Hindi naman ako busy kung sa na bumubuo ka ng kingdom o kaharian. O sige, ganito. Di ba? Maging sa kabataan, di ba? Maging ngayon, di ba? Alam niyo yung social media, di ba? Ano sa social media, di ba? Mas maraming like, mas maraming follower. Para sa iba, mas okay. Hindi ba pagka ganun tayo, sobra tayo mas busy doon, ay bumubuo tayo ng sarili nating kingdom, kaharian? Kasi ganito po yun mga kapatid eh. Kung talagang excited tayo dito sa darating na panahon na ito, and sooner or later, okay, whether the Lord Jesus comes back, or tayo ang pumunta sa Panginoong Jesus, that is for sure. Give it 50, 75 years. Malapit lang ho yun.
That's for sure. Kaya nga, anong pinagkakaabalahan natin? Baka mamaya ang daming gumugulo sa isipan at puso natin. Kasi bakit? Kung hindi natin talagang pinagkakaabalahan at pinag-iisipan to, kailangan mag-pause and pray tayo. We might be so busy building our kingdom rather than being part of God's kingdom. Diba? Ano yung mga practical na ano yan? By God's grace, we have enough Bible studies. Meron tayong mga Bible study sa Grace Fellowship Church. And by God's grace, okay ang venue natin. I'm sure, no? We have enough Bible studies, we have the worship venue, sobrang okay. Okay, hindi naman sa ano, pero pagdating ng mga Bible study, siguro, marami na siguro yung 2 row na ganyan na nandirito. Pero, kaya nga, isipin natin, okay, sorry habang kinakausap ko sarili ko Hindi ko, yun, ako kinakausap ko sarili ko. Ang dami ko ang pinupuntahang iba bakit yung mga Bible study, ba't hindi ko sila isa-isahin talaga? Kasi yan ang work ni God Yan ang gawain ng Panginoong Hesukristo para sa atin Kasi paghahanda yan Kasi lahat ng ibang ginagawa natin, alam mo, maglalaho yan. Maglalaho yan. Mawawala yan. Kaya nga't mga kapatid, ano kaya yung talagang pananaw natin? Kasi mas matindi, baka mamaya, hindi ganun ang pananaw natin kasi hindi tayo talagang naniniwala na mangyayari yung piging na iyon. Kaya nga sinasabi ko, so yung selebrasyon na pinakagusto natin, mawawala lahat yan Masasapawan yan ng pinakamatinding selebrasyon na pinaghahandaan natin. Isipin nyo, si Lord Jesus mismo ang nag-iimbita sa atin. Verse 17, at siya'y tumanggap sa isang kopa at nang siya'y makapagpasalamat, sinabi niya, kunin ninyo ito at inyong paghati-hatian. Mula sa talata, makikita natin ngayon ang Panginoong Hesus na kumuha ng kopa. Okay. At bago gawin ng Panginoong Hesus ang anumang bagay, bago siya gumawa ng ibang bagay, ay ating mapapansin sa Panginoon ng nagpasalamat ang Panginoong Hesus. Bago niya gawin yung iba, ang una niyang ginawa, nagpasalamat. Hindi nagpatuloy ang Panginoon nang hindi muna nagpapasalamat. Alam po ninyo, ang simple ngunit malalim na kilos na ito ay naghahatid ng anong katotohanan? Na kahit anuman ang mangyari, ang walang hanggang sa loobin ng Panginoon ay palaging pasasalamat sa kanyang Ama. Okay. Lalo na yung ginawa niya, yung pasasalamat, makikita natin mamaya kung ano yung pinapasalamatan niya. Ganun ang pananaw palagi ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon ay nagpatuloy sa pagsasabing at siya'y tumanggap ng isang kopa at siya'y nagpasalamat. Sinabi niya, kunin ninyo ito at inyong paghati-hatian. Pansinin po nating mabuti kung ano ang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. Kunin ninyo ito at inyong paghati-hatian. Alam po ninyo, hindi lang po ito sinasabi ng Panginoong Hesus na ipamahagi ang kopa. Hindi po. Ngunit hinihikayat ng Panginoong Hesus silang ibahagi ito. Tulad ng sinabi po natin kanina, ang Pasko ay may 4 na kopa. 4 cups. At malamang ito po yung unang kopa. Ang kopa o tasa ng pagpapasalamat at pagpapala. The cup of thanksgiving, the cup of blessing. Sa bahaging ito, pinupuri ng ulo ng hapag ang Diyos. Yung pinaka-head, yung pinaka-host, pinupuri ang Diyos para sa kanyang kabutihan. Pinupuri ang Diyos para sa kanyang awa at pagpapala sa kanila sa mga nakaraang taon. Kaya't mula sa talata, ating makikita ang Panginoon na nagsasabi, kunin ninyo ito at inyong paghati-hatian. Mga kapatid, ang kilos na ito ay naghahayag ng katotohanan na silang lahat ay nakikibahagi sa kabutihan at pagpapala ng Diyos. At kung talagang iisipin natin, ang mga apostol na ito, maliban kay Judas, ang mga apostol na ito, maliban kay Judas, ay tunay na mga tumanggap ng pagpapala at biyaya ng kaligtasan na nagmula sa Diyos na makapangyarihan. Verse 18, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus kanina,
na hindi na ito kakain hanggat hindi ito natutupad sa kaharian ng Diyos. Di ba kanina hindi siya kakain. Ngayon, makikita natin muli sa talata, muling sinabi ng Panginoong Hesus na hindi rin siya iinom ng katas ng ubas hanggang dumating ang kaharian ng Diyos. Alam po ninyo, kapansin-pansin po talaga na sinabi ng Panginoon ang katotohanan ito sa pamamagitan ng tinapay at ng kopa ng ilang beses? 2 beses na hindi niya nagagawin. At tiyak, 2 beses ito na sinabi ng Panginoon sa anong dahilan, dahil katulad nga sinabi ng isang komentaryo, sa English ang sinabi ng komentaryo, to drop the curtain. Ano ibig sabihin nun? To drop the curtain permanently? Sa salin natin, anong ibig sabihin yan? Tapos na ang Paskwa. Tapos na po. Ito ay tapos na hanggang sa ito ay muling gaganapin sa kanyang kaharian. Tapos na ang Paskwa. Sinasabi ng Panginoon na ang tradisyonal na Paskwa, kasama ang lahat ng mga ritual at simbolo, ay tapos na. Pag dinignan nga natin sa libro ng Mateo, kung hindi ako nagkakamali, di ba? Lahat ng mga sakripisyo, selebrasyon, tapos na. Ano nangyari sa Mateo? Di ba nahati yung kurtina mula baba hanggang taas? Tapos na po lang lahat ng yun. Ang Diyos na makapangyarihan ang nagpasimula nitong Paskwa na ito, sa Exodo 12. At ang Diyos din ang magtatapos nito sa Lucas 22. At hindi siya makikibahagi dito hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Muli, tulad ng sinabi po natin kanina, ang mga salitang hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos ay napakahalaga. Binabanggit nito ang maluwalhating pag-asam-asam natin ng isang kaharian na hindi pagganap na isa sa katuparan. Isang kaharian kung saan ang paghahari ng Diyos ay itatatag sa kabuuan nito. The bridegroom of the church, the Lord Jesus Christ, chooses to what? Refrain from partaking of the cup until the full completion, consummation of God's kingdom. Muli, nang sinabi ng Panginoong Hesus, nakikita natin ang tiyak na kalagalakan at katuparan ng lahat na ito sa hinaharap, sa kaharian ng Panginoong Diyos. Itinuturo nito ang araw na ito tayo ay makikibahagi sa hapunan ng kasal ng kondero. Kaya nga, tatanungin ko po muli ang sarili natin. Excited ba tayo sa araw na ito? Siguro, ang sasabihin natin, matagal pa naman yung Brother Rico matagal yun. So, okay lang na. Alam niyo, kahit nasabihin natin, matagal man yun, o kung kailan man yun, dapat nagmamanifest, nagpapakita yan sa mga isipan natin, gawain natin, at prioridad natin ngayon. Kung talagang naniniwala tayo dito. We should be looking forward to this day. Ang tanong, sigurado ba tayo na magiging magkakasama tayo? Are we sure na magkakasama tayo sa piging na ito? Kung sinasabi natin by God's grace, sigurado tayo, anong basihan? Ano po ang basihan? Ito po ba ay ayon sa salita ng Diyos o sa gawa nating tao? Ngayon, kung sinasabi natin hindi pa tayo sigurado kung makakasama tayo, bakit kaya po? Bakit kamo na hindi pa tayo sigurado? Ano kaya ang nangingibaw-baw pa rin sa mga isipan at puso natin kung hindi pa tayo sigurado? Ngayon, muli, kung sinasabi natin sigurado tayo, by God's grace, magkikita-kita po tayo, kanino kaya pwede natin ibahagi ang magandang balita? At nang sa gayon, yung babahagigan natin, kung by God's grace, ay kumilala sa Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas, ay makakasama rin natin. Diba? Don't you pray and wish na yung mga loved ones natin kasama natin? Or yung mga best friends natin, makakasama natin? Kasi, sa pagsasalarawan dito ng Panginoong Hesukristo, alam mo, kakaiba yung selebrasyon na tinutukoy po dito. Kung hindi man natin naiisip na ibahagi ang Ebanghelyo, ano kaya ang pumipigil sa atin? Ano kaya ang pumipigil sa atin? Kaya nga mga kapatid, ating talagang pagnilay-nilayan, ating pagbulay-bulayan. Ano ba talaga ang hinahangad natin? Ano ba talaga yung nagpapa-excite sa atin? Lalo-lalo na, di ba?
I'm sure meron dito dumadaan sa mga matitinding pagsubok. No? Yung mga madidilim na panahon na yon, di ba? Alam mo, pag inisip mo lang ito, mapapangiti ka eh. Mapapangiti ka. Kasi bakit? Temporary lang lahat ito eh. Temporal lang ito mga dinadaanan natin eh. Lalampas din yan eh. Whether ayusin ni Lord dito, kung hindi niya man ayusin, sigurado doon. Sigurado doon. Sobrang okay po tayo. Mula doon sa unang hati, sindan natin yung pangalawa, ang simula. Ang simula ng hapunan ng Panginoon. At siya'y dumampot ng tinapay. At nang siya'y nakapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya't nang tinapos ng Panginoon ang huling Paskwa, tinapos niya na po, okay, dun sa kanina ang Paskwa. Makikita naman po natin ngayon ang Panginoong Hesus na magtatatag ng unang hapag ng Panginoon, unang hapunan ng Panginoon, First Lord's Supper. Mula sa talata ay makikita natin ang isang napakahalagang pangyayari. Isang kaganapan kung saan kinuha ng Panginoong Hesus ang tinapay na walang leaven, unleavened, lebadura, at nilagyan po ito ng bagong kahulugan. Na ipinakita po dito bilang simbolo ng kanyang sariling katawan. Kinuha niya yung unleavened bread at binigyan niya ng bagong kahulugan. Mga kapatid, sa pamamagitan ng makapangyarihang imahe na ito, na pagsasalarawan, inihayag ng Panginoong Hesus ang puso niya patungkol sa misyon ng kaligtasan na ibinibigay niya. Mula sa talata ay makikita natin na itinatag ng Panginoong Hesus ang pagsasagawa ng hapunan ng Panginoon, yung Lord's Table or Lord's Supper. Isang sagradong gawa ng pag-alaala para sa ating mga mananampalataya. Mga kapatid, sa mga sinabi po sa talata na ito, makikita po natin ang katotohanan sa deklarasyon ng Panginoong Hesus ng muling pagbibigay ng bagong kahulugan at kahalagahan sa tinapay. Sa muling pagsasabi ng pasasalamat, kinikilala ng Panginoon ang soberanyang pagkilos ng Panginoong Diyos sa lahat ng nagaganap sa oras na ito. Di ba? Muling nagpasalamat ang Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesus ay pinutol-putol at ibinigay sa kanila na simpleng nangangahulugan lamang na ito'y hinati ng Panginoon sa kanila. Okay, pinutol-putol at hinati. Nang sabihin po ng Panginoon, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo, ang Panginoong Hesus ay nagsasalarawan gamit ang tinapay bilang isang representasyon ng kanyang katawan na isinakripisyo at ibinigay para sa kanila. Okay, lilinawin ko lamang po mga kapatid, yung tinapay na ito ay hindi nagiging pisikal na katawan na katulad na itinuturo ng iba. It does not become the physical body of the Lord Jesus. Tinapay pa rin siya. Okay? Kasi bakit? Nung gabi na iyon, nung sinabi niyang, this is my body, nandoon naman ang katawan ng Panginoong Hesus. Yung hawak nila, tinapay pa rin. It does not become the physical body of the Lord Jesus. Noon, hanggang ngayon. Hindi ho. Sa English, tinatawag dito ng iba, ito yung tinatawag na transubstantiation. Okay. Google nyo na lang ulit. Paano spelling nun? Medyo mahirap no? It does not become the physical body. No, it does not. Ang mga salitang gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin ay nagdaragdag pa ng matinding katotohanan. Nang sabihin po ito ng Panginoon, inuutusan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga apostol at gayon din sa lahat po ng mga nanampalataya ngayon na makibahagi sa isang gawain na higit pa sa isang paggugunita lamang. Ang gawain ito ng pagpira-piraso ng tinapay ay nagiging isang ordinansa na isang paraan ng pag-alaala para sa ating mga kaligtasan. Yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng institusyon ng hapunan ng Panginoon, ay pakinggan po ninyo ito. Ang paulit-ulit tagubilin ng Panginoong Hesus, di ba? Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Do this in remembrance of me. Ay nagsasaad na ang pagdiriwang ng hapunan ng Panginoon ay hindi optional. It is not optional. Ang bawat mananampalataya ay dapat na regular na sundin ito. Kaya nga, ang matagal na kabiguan na gawin ito ay nagiging
isang kasalanan. Hindi tayo iniimbitahan ng Panginoong Hesukristo, I invite you to do this. No. Kaya nga't sinasabi niya, do this in remembrance of me. Ito ay isang importanteng ordinansa para sa ating mga Kristiyano. At kung hindi natin nagagawa ito ng regular, this becomes sin to us. Malinaw, itinatag ng Panginoong Hesus ang hapunang ito bilang isang walang hanggang alaala para sa kanyang mga tagasunod. Upang paulit-ulit nating pagnilayan ang walang hanggang kahalagahan ng kanyang kamatayan. Verse 20, gayon din naman ang kopa. Pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Mga kapatid, kung paanong ginamit ng Panginoong Hesus ang tinapay bilang isang simbolo ng kanyang katawan, kinuha na ngayon ng Panginoon ang saro, yung kopa, at nagbigay ng bagong kahalagahan dito. Kaya't habang kinuha ng Panginoong Hesukristo ang kopa at kinakausap niya ang kanyang mga disipulo, inahayag ng Panginoon ang kopang ito na nagbubuhos ng dahil sa inyo. Nang sinabi po ito ng Panginoong Hesus, pinagsasama po ng Panginoon ang imahe ng saro ng Paskwa, Passover cup, at ang kanyang nalalapit na sakripisyo. Ang salitang nabubuhos, ito po ay tumutukoy saan? Yung nabubuhos, tumutukoy sa pagdanak ng dugo. Dugo nino? Dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang imahe na ito ay tumutukoy din saan? Sa lumang tipan ng sistema ng pagsasakripisyo. Pag narinig ng Hudyo ito, yung pagdanak ng dugo, naiintindihan nila ito. Bakit? Para sa kanila, ano itong pagsasakripisyo? Sistema ng pagsasakripisyo kung saan ang dugo ng mga hayop ay ibinubuhos bilang isang simbolong gawa ng pagbabayad sala. So naiintindihan ng mga Hudyo, ng mga apostol, ng mga disipulo ng Panginoong Hesukristo nang sinabi ito ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay tumayo bilang pinakahuling sakripisyo. Ang dugo o kamatayan ng Panginoong Hesus ay ang tutubos o ang kabayaran para sa mga kasalanan ng tao magpakailanman. At ang mga salitang ang bagong tipan sa aking dugo, the new covenant in my blood, ay tumutukoy sa pinakabuod ng mensahe ng Panginoong Hesukristo. Sa mga salitang ito, tinutupad ng Panginoon ang propetikong pangako sa Jeremias 31, yung binasa natin kanina. Nakita natin sa Jeremias 31, ang Diyos na nagsabi na ang darating na panahon na ang isang bagong tipan ay papalit sa lumang tipan. Ang bagong tipan ay hindi tumutukoy sa mga panlabas na mga ritual lamang. Hindi po. Ang bagong tipan ay ito po ay isang tipan na isinusulat sa ating puso, sa lahat ng mga mananampalatayang Kristiyano. Ang bagong tipan na ito ay nakaugat sa biyaya, pagpapatawad, at personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Kaya't ang larawan ng saro bilang bagong tipan sa aking dugo ay nagpapakita ng mahalagang papel ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga't mga kapatid, ang dugo ng Panginoon na sinasagisag na nilalaman ng kopa ushers in the new covenant. Isang tipan nagdudulot ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at sa mga tunay na maniniwala. Di ba paulit-ulit ang Panginoong Hesukristo nagpapasalamat? Yeah, yun ang ginagawa ni Lord. From the bread, nagpapasalamat siya. Isipin nyo ito. Isipin nyo, the very thing that the Lord Jesus is thanking for is the very death of the Lord Jesus. Isipin nyo yun, di ba? Tayo ba, pag may dinaraanan ng mga paghihirap at pagsusubok, more often than not, we do not give thanks, di ba? We do not. Pero ang Panginoong Hesukristo ay walang ginawa kung hindi magpasalamat sa Panginoong Diyos. Hindi para sa Kanya yan, para sa atin po yan. Kaya nga, tanungin natin ang ating mga sarili. Naniniwala ba talaga tayo dito? Naniniwala po ba talaga? Do we really believe? Di ba madali kasi magsabi, yes, I believe in Jesus. O sige, bigyan natin ng kahulugan yung sinasabing naniniwala. Naniniwala saan? Tayo ba'y naniniwala na talaga tayo ay mga makasalanan? Tayo ay mga makasalanan. Okay, kung sinasabi natin tayo naniniwala ba tayo na sa sarili nating
kakayahan, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin mula sa kasalanan. Kasi ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Naniniwala ba talaga tayo doon? Kasi kung sinasabi nating naniniwala tayo po doon, din para sa atin ang magandang balita. Kasi yun yung bad news Yun yung masamang balita. At ang magandang balita ay ano? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yun ang magandang balita. Kasi hindi tayo tatanggap sa Panginoong Hesukristo kung hindi natin tatanggapin na makasalanan tayo na hindi natin kayang sariling iligtas natin sa mga kasalanan natin. Kaya nga, mga kapatid, sa pangtanong, pag Lord's Supper, yung COVID talaga, Lord's Supper. Ano Tagalog nun? Sabi kanina. Hapunan, di ba? Lord's Table. Okay. Excited ba tayo pag may communion? Excited ba talaga tayo? O parang pagka Lord's Supper lang, wala. Kailangan lang natin gawin. Alam mo, nagbigay sa akin ng bagong pananaw ito Lalo na ngayon, Every Lord's Supper, pag malaman natin na Lord's Supper, dapat excited tayo. Sobrang excited tayo. Why? That's a glimpse of the final celebration that we will all together be celebrating. Dapat excited tayo. Ngayon, pag hindi tayo naka-Lord's Supper, dapat, bakit ako hindi naka-Lord's Supper? Ganun dapat ang, di ba? Pag hindi ka nakapunta sa isang selebrasyon o isang piging o salo-salo, sayang, hindi ako nakapunta. Sarap pa man din nung di ba? Hindi, pero hindi. Really, dapat ganun ang pananaw natin mga kapatid. Kung hindi ganun, kailangan we have to pause, we have to pray. Habang sinasabi ko sa inyo ito, sinasabi ko sa sarili ko ito. Ganito dapat ang perspektiba. Why? Every time na naglo-Lord's Supper tayo, it's a good time para sa tayo ay magbulay-bulay at magnilay-nilay. Time to reflect. Lord, ano ba yung mga naging problema ko at hindi ako naging masunurin sa iyo? And hindi lang yon. As we reflect, iisipin mo, wow, one day, Lord, magse-celebrate ako kasama ka. That grand celebration in the kingdom. And alam niyo, dahil doon, mapapawi for sure lahat ng mga problema natin. Kaya nga mga kapatid, anong maaaring maipagdasal natin so that we can really look forward to that? Okay, yung Lord's Supper natin, we do it every first Sunday of the month. So dapat, di ba, pagdating ng Lord's Supper ng October, kung ano man date yun, excited tayo. Okay? O, yung katlong bahagi, ang taksil. Ang taksil. Ano nung pinag-aaralan ko to? Tinanong ko sila Pastor Pedro at sila Pastor George. So sabi ko, kasama ba talaga dito to? Para sa pangatlong bahagi. Parang sabi ko, pero by the grace of God, nakita, oo, kasama talaga. Kasama talaga. Verse 21, subalit, tingnan ninyo, ang nagkakanulo sa akin ay kasama ko at ang kamay niya ay nasa hapag. Mula sa talata ating pong nabasa, in God's sovereignty, makikita po natin ang biglaang madilim na sitwasyon. From a very light and happy moment, biglang napaka-dark. Mula sa mataas na sandali, biglang naging napakababang sandali. Ang mga salitang subalit tingnan ninyo, nung sinabi ito ng Panginoong Isus, ito ay nagbibigay diin sa isang seryosong paghahayag. Sobrang seryosong paghahayag. Nang sabihin ito ng Panginoon, parang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo ay bigyang pansin ang mga sumusunod. Kahit sinabi ng Panginoon, subalit tingnan ninyo, ang nagkakanulo sa akin ay kasama ko. At ang kamay niya ay nasa hapag. Alam po ninyo, nung sinabi ng Panginoon, ang pahayag na ito mula sa Panginoon ay talagang nakakadurog ng puso. Heart-wrenching talaga siya. Ang imahe ng kamay na nakasulat dyan ay nagbibigay diin sa isang sinadyang gawain, sinadyang aksyon. Tinutukoy po nito ang sadyang desisyon ni Judas Iscariote, isa sa 12 ng Panginoon. Ang desisyon na ipagkanulo ang Panginoon sa mga otoridad ng mga Hudyo para sa 30 piraso ng pilak.
Ang mga salitang kasama ko na nasa hapag ay nagdaragdag pa ng isang layer ng nakalulungkot na katotohanan. Ang nagkanulo na si Judas ay naroon sa mismong hapag kung saan ibinabahagi ng Panginoong Hesus ang napakahalagang okasyon na ito. Di ba? Isipin mo, pag nagse-celebrate kayo ng kung anumang celebration, ay nando doon yung kaaway mo. Wow! Pero di ba katulad ng tinuro ng mga nakaraang linggo, kahit gano'n na alam ng Panginoong Hesus, hindi nagbago ang pakikitungo ng Panginoong Hesus doon sa magkakanulo sa Kanya. Mula sa talata, kinikilala ng Panginoong Hesus ang masakit na katotohanan ng pagkakanulo. Habang itinuturo din ang katuparan ng banal na kasulatan. Kinikilala niya na nandoon ang magkakanulo. Ngunit, pinapakita niya na ito ay maisa sa katuparan mula sa banal na kasulatan. Na ating makikita sa awit 41 verse 9. Isang propesiya mula sa Mesiyas, na patungkol sa Mesiyas. Ano sinabi? Maging ang matalik kong kaibigan na aking pinagtitiwalaan, na kumain ng aking tinapay, ay nagtaas ng kanyang sakong sapagkat sa akin ay laban. Mga kapatid, in God's sovereignty, sa soberanya at providence ng Panginoong Diyos, ang pagkakanulo na ito ay hindi humahadlang sa plano ng Diyos. No, it does not stop or destroy God's plan. Hindi po. Sa halip, ito pa nga po ay naaayon sa plano ng pagtubos. Bagamat ang pagkakanulo na Judas ay desisyon na ginawa ni Judas, it was Judas's decision, hindi ito nakaugat, hindi ito nakakagulat sa Panginoong Diyos. No, God was not surprised. Kaya nga't mga kapatid, makikita po natin ang kakaibang katotohanan ng pagsasama ng divine sovereignty and man's responsibility. Sovereignty and responsibility. Ang isang tema na palagi nating makikita sa banal na kasulatan. At yung katotohanan niyan, this reminds us of what? God's divinity. Pagiging Diyos ng tunay na Diyos. Alam niyo yung salita sa Ingles na providence? Pag inisip natin, yan ang isang pinakamatinding katangian ng Panginoong Diyos, that He is always in control. Pag sinabi natin, by God's providence. Bakit kamo? Yung parting ng Red Sea, sisiw yun sa Panginoong Diyos. Sisiw na sisiw. Yung magbaha, sisiw sa Panginoong Diyos. Yung pinatigil niya ang araw, madali yun. Itong providence na sinasabi, yung providensya ng Diyos, ito talaga yung kakaiba. Bakit kamo? Ang ginagawa ng Panginoong Diyos sa providensya niya in God's providence, ginagamit niya yung mga araw-araw na nangyayari. Lahat na nangyayari para maisakatuparan yung plano niya. Nakuha natin yon. Isipin mo lahat yan, yung bilyong-bilyong tao, sabay-sabay niyang ginagamit yung probidensya na yan para maisakatuparan yung plano niya. Kung nagkasakit tayo, sinipon tayo, kasama yan doon sa plano at gagamitin niya yan. Yung pandemic, kasama yan sa plano niya. Kaya nga't dahil sa sovereignty ng Panginoong Diyos, yung probidensya niya, makikita mo talagang siya lamang ang Panginoong Diyos. At yun ang makikita natin sa mga talata na ito. Sapagkat ang anak ng tao ay patungo ayon sa itinakda. Subalit kahabag-habag ang taong nagkanulo sa Kanya. Mga kapatid, nang sabihin ito ng Panginoong Hesus, yung mga salitang sapagkat ang anak ng tao ay patungo ayon sa itinakda. Tulad ng sinabi po natin kanina, nakikita natin mula sa talatang ito ang misteryo ng katotohanan ng banal na soberanya at responsibilidad ng tao. Pinapakita ng Panginoong Hesus na ang kanyang paglalakbay patungo sa krus ay hindi aksidenteng pangyayari. Ang pagtataksil na ito, in God's providence, sa katunayan ay bahagi ng plano ng pagtutubos ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang titulong anak ng tao, na kadalasang ginagamit ng Panginoong Hesukristo para tukuyin ang sarili niya, ay tumutukoy sa isang messianic title na makikita natin sa Daniel, libro ng Daniel, ng kanyang pagiging tao at pagiging Diyos. At ang mga salitang subalit, kahabag-habag ang taong nagkakanulo sa kanya, ay nagbibigay diin ng napakalinaw na katotohanan at babala. Bagamat itinuturo ng Panginoong Hesus ang soberanya na plano ng Diyos, tinuturo niya yan, God's sovereignty, hindi inaalis ng Panginoong Hesus ang bigat ng pananagutan ng tao.
at sa kwento na ito ni Judas. Ang nagkanulo na si Judas ay haharap sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Mga kapatid, ang soberanong plano ng Diyos ay tiyak na matutupad. Lahat ng plano ng Diyos for sure matutupad. Ngunit hindi nito binabaliwala ang personal na responsibilidad nating mga individual. Ngayon, yung mga salitang kahabag-habag, ang taong iyon, kung talaga po nating iisipin, ito ay hindi lamang isang paghatol, kundi ito rin ay isang pagpapahayag din ng kalungkutan para sa trahedya na landas na pinili ni Judas. Pag tiningnan niyo yung salitang woe, tiningnan niyo sa concordance, no? Yung salitang woe, yan ay nagbibigay ng katotohanan ng kalungkutan. Kalungkutan dahil ang Panginoong Hesus bilang tunay na Diyos ay alam ang mismong kahihinatnan ng aksyon ni Judas. Bagamat ang soberanya ng Diyos ay sumasaklaw sa kahit ng mga pinakamasakit na mga pangyayari. Ito ay hindi ito isang katuwiran para sa maling gawain. Ano po ibig sabihin natin? Di ba may mga pagkakataon na may pangyayari sa buhay natin na nagkompromiso tayo. Tapos sasabihin, wala akong mga choice. Wala akong choice. Nagawa ko yun kasi God allowed that to happen. Alam mo, mali po yun. God does not allow us to sin or does not tempt us to sin. Pag nagkasala tayo ay pananagutan po natin yun. Ang pagkakanulo ni Judas ay isang malayang desisyon. Gayunpaman, hindi nito binabago ang pangkalahatang plano ng kaligtasan. Verse 23, last. At sila'y nagsimulang magtanungan sa isa't isa kung sino sa kanila ang gagawa nito. Mula sa talata, nakikita natin ang tugon ng mga disipulo ng Panginoon sa pahayag ng pagkakanulo ng Panginoong Hesus. Ano yung mga reaksyon nila? Parang pinaghalong pagkabigla, pagkalito, at pagsusuri sa sarili. Yung mga salitang nagsimulang magtanungan sa isa't isa, yung tanong ng mga disipulo kung sino sa kanila ang gagawa nito, ay nagpapakita ng kanilang kawalan ng kakayahan upang agad na makilala ang magkakanulo sa Panginoong Hesus. Hindi nila malaman kung sino. Ganon katindi si Judas. Ganon katindi si Judas. At hindi lang yon. Hindi nila malaman, ito may matindi, nag-isip sila, nagkaroon sila ng heart check sa sarili nila. Sinek nila yung mga puso nila. Ito ay humantong sa kanilang isang tunay na pagsusuri sa mga sariling puso nila. Pansinin mabuti na wala sa kanila ang agad na tumuro ng dalili sa isa't isa. Wala. Bumaling sila sa sarili nila. Na nagpapahiwatig ng By God's grace, honest pa rin yung mga apostles and disciples. Hindi ko sasabihin humble kasi ituturo ni Pastor George Nico next week. Hindi sila humble. Honest, kasi bakit? Imbis na magturo sila, tiningnan nila yung sarili nila. Na anong makikita nating katotohanan dito? Nagpapahiwatig ng kinikilala nila na kung sino man ay posibleng mahulog sa ganitong gawain. Ang eksenang ito ay isang matinding paalala ng pagiging makasalanan natin. Ito ay nagpapaalala sa atin ng posibilidad na kasalanan ng pagkakanulo ay umiiral din sa lahat ng mga puso natin. Kaya kailangan pagsuri-suriin talaga natin palagi. Siguro sasabihin natin, grabe si Judas, no? Ang sama-sama. Pero pag-iisipin po talaga natin, meron din tayong mga panahon ng mga Judas po tayo. Kasama po ako dyan. Ano yun? Ano yung Judas? Sabi nga nung kaninang teacher kanina umaga, si Teacher Sport, sabi niya, whenever we sin, tuwing tayo nagkakasala, we betray the Lord Jesus. Mas masama pa nga sa atin. By God's grace, nasa atin na ang Holy Spirit indwelling. Kasi sa panahon na ito, hindi pa yata nag-i-indwell, di ba? Hindi pa nag-i-indwell ang Holy Spirit. Dito nag-i-indwell. And yet, anong ginagawa natin? Pinagpapalit natin ng Panginoong Hesukristo para sa barya ng pagkukompromiso. Sasabihin natin, 30 pieces of silver, tayo, yung mga kasalanan na ginagawa natin, sa tingin ko, mas barya pa kumpara kay Judas And yet, we still betray the Lord Jesus. Kaya nga mga kapatid, dapat palagi po tayong umasa sa biyaya ng Diyos habang dinaraanan natin ang mga pagsubok sa buhay natin. Kaya sa ating pagtatapos, matapos nating makita ang sovereign plan of God
At makikita natin yung plano niya na inahanda para sa atin. Kahit na may mga pagkakataong talagang hirap na tayo. Hindi nga minsan eh. Ang salita, madalas pa nga eh. Di ba? Nakakita ako ng post sa isang pastor namin, parang nalulunod na ako, Lord. Di ba? Ang hirap pag nandun ka sa gitna nun. Kasi kung wala ka sa gitna nun, minsan, madali para sa atin eh. Pero pag nasa gitna ka nun, grabe po yun, napakadilim ng mga ganong panahon. Pero anong sinasabi ng salita ng Diyos? Kailangan ang pansin natin, ang pagtutuunan, heavenward. Heavenward. Hindi ko sinasabing aayusin ng Panginoong Diyos yung mga pagsubok natin, yung mga problema natin. Pero for sure, God will sustain us. God will always protect us. Yun po ang tiyak dyan. Kaya nga tayo ay mag-persevere. No? Sabi nga nung preacher na si Dan Abi, Ilonggo eh. Sabi niya, jutay na panahon na lang yan. Jutay. Sa iba, sasabihin, gagming, di ba? Kaya nga mga kapatid, tayo ay mag-spend ng 1 or 2 minutes para ating pagnilay-nilayan at bulay-bulayan ang lahat ng katotohanan. Tayo po'y magdasal. Panginoon aming Ama, pinupuri ka namin dahil grabe po ang pagpapala at habag po ninyo sa amin. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Salamat Panginoon sa katotohanan na manggagaling lamang ng galing sa banal na salita mo. Naway Panginoon ang lahat ng katotohanan na ito ay hindi lang maiwan sa mga isipan namin, ngunit ito ay tunay na makita sa mga gawain namin sa araw na ito at sa darating na linggo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ang lahat na ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.